Sa kultura ng mga Israel, ang kanilang panghampas, ito ay genuine leather or ito ay lubid, nakikinig pa ba tayo, na merong bubog na matalim sa dulo o bakal sa dulo. At ang kanilang pamalo ay may 2 katad o 5 katad, nakikinig pa ba tayo. Kung 5 katad yun, 39 na hataw ang ginawa kay Jesus. 39 times 5, ilan? Ilan ang sugat niya? Again, mathematics. Kung 39 ang pinampalo sa kanya, at yung pamalo ay merong 5 katad, ilan ngayon ang tinamo niyang sugat? At hindi po basta lata yun, sugat po yun. Amen? Pakisabi sugat. Ilan? 195. Eh kung 4 na po at hindi 39, ilan ang sugat niya? 200. Isipin mo, meron siyang 195 to 200 na sugat sa katawan. Talsik ang balat niya, talsik ang laman niya. Nakikinig pa ba tayo? Talsik ang balat niya, talsik ang laman niya. Lahat ng ito ay tiniis ni Kristo. Kasabay pa yung koronang tinig, kasabay pa yung puno sa tagiliran, kasabay pa yung mula alas 9 na umaga hanggang alas 3 ng hapon, nakabitay siya. Kasabay pa. Alam mo, sa hirap na kanyang dinanas, ito ang kanyang sinabi. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At dito na po ako magbabakas. Dito mo talaga makikita ang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan. Hindi niya gusto na ang mga makasalanan ay maparusahan sa impyerno. Gusto niya ang mga makasalanan ay mabigyan ng chance na makapagbago buhay. Alam mo, yung pelikula ng Asyong Salonga, matagal na yan eh. Nabuhay si Asyong Salonga, 1950s pa yan, o 60s. At click na click ng mga panahon yun ang pelikula ni Asyong Salonga. At minsan naglalakad ako, o nagdadaan ako yung mga bata, kumakanta sila, Hari ng Tondo, Hari ng Tondo. Anong ha? Kung iba hindi naharal ng Tondo. Iba pang hari. Meron pang hari ng lupo. Hindi. Pero alam mo, si Asyong Salonga ay namatay sa edad na 28 anyos. Napakakata. Saglit lang siya sumikat. Saglit lang siya naging hari ng Tondo. Saglit lang siya naging Manila Kingpin. Pero sa edad na 28 anyos, patay lang siya kaagad. Pero kung nabahaginan sana siya ng pag-ibig ni Kristo ng mga panahon niya, siguro hanggang ngayon buhay pa siya ang susunod. Tingin sa magandang lalaki sa harapan, huwag mong katakutan ng mga masasama. Maawat mahabag ka sa kanila, ibahagi mo ang pag-ibig ni Kristo. Huwag mong katakutan ng mga makasalanan, huwag mo silang hiwalayan, huwag mo silang kainisan. Huwag mo silang layuan, ibahagi mo sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Ang sabi nga ni Christ, ako'y kagaya ng isang manggagamot. Ang manggagamot ay para sa mga may sakit, hindi sa walang sakit. Ako ay naparito para sa mga makasalanan. At ang sabi niya, Romans 3:10, ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang mabuti, wala kahit isa. At ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang handog ng Diyos ay buhay mula hanggan. Decretation sa Romans 6:23. Kaya anong sabi niya? Balikan natin yung ating text. Tingnan natin. Yung ating text, balikan natin. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. They do not know what they are doing. Madali lang pong mangaral. Ang tawag sa sermon ko ay textual, expository sermon. Ayon sa text ko, dyan lang ako dagdigin. Hinati ko yung text ko sa 3. Father, number 1.
Forgive them, number 2. At number 3 na ako, for they do not know what they are doing. Ang uri ng sermon na pinapangarap ko is textual, expository sermon. Ito ang pinakamadaling sermon sa lahat. Nakikinig ko kung ba tayo. Sunday service na, discipleship na, para mapabilis ang paglago mo. For they do not know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam na merong effect ang pagkakasala nilang ginagawa sa kanila. Hindi nila alam na merong effect sa kapwa nila ang pagkakasala nilang ginagawa. At hindi nila alam ang impyerno ang kanilang pupuntahan. Idagdag mo pa ito bang mga saksi na ito na nagbabahay-bahay ay sinasabing wala raw impyerno. Idagdag mo pa itong bigutilyong ito na magtanong ka raw sa Kanya at sasabihin sa iyo si Kristo ay tao lamang na binigyan ng nakapangyarihan ng Diyos. Maling kaanan. Hindi ka dapat magalit at mainis sa kanila, kundi dapat maawa ka sa kanila sapagkat hindi nila alam ang katotohanan. Maraming naliligaw at maraming nalilihis na yun. Pag hindi tayo kagilis, hindi tayo aksyon, hindi sila maliligtas. Gusto niyo bang maligtas sa mga hindi paligtas? Gusto niyo maligtas? Number 1, tularan natin si Kristo na dalangin siya. Ama, patawarin mo po sila. Ipanalangin mo ang mga hindi paligtas. Amen? Kita ang mahubag rito, ipanalangin mo. Kaya anong ginawa ni Kristo? Ipinanalangin niya ang mga hindi paligtas. Nakikinig pa ba tayo? Hello? Hindi mo pwedeng ipanalangin na sila ay maligtas kapag hindi mo sila ginugustong maligtas. Gustuhin mo muna silang maligtas, saka mo sila ipanalangin maligtas. Nakikinig pa ba tayo? Pangatlo, kumilos ka. Dahil hindi sila maliligtas kung hindi ka kikilos. Alangan namang ang angel ang mag-share sa kanila ng salita ng Diyos. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon, gagamitin na yan. Bibigyan ka ng trust at mag-share ka sa kanila. Hindi ka mananatiling taga-upo riyan. Ikaw ay magiging mangangaral at pagpuput up ka ng church, mag-plan ka ng church o mag-share ka ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Maraming beses si Sister Tolet nahihirapan na sa pagkatrabaho niya sa Burlington, gusto niya nang mag-resign. Pero ayaw ng Diyos. Kasi pag umalis siya ng Burlington, wala nang magpapastora sa Burlington. Mapupunta na lang ang Burlington factory workers and office workers sa kulto. Kaya hindi ka pa inaalis ng Diyos sa lugar na yan. Dahil gusto ng Diyos na iligtas mo sila. Desire for their salvation, pray for their salvation, and act. Yan ang ginawa ni Kristo. Hindi lang siya nanalangin, hindi niya lang ginusto ang kaligtasan ng tao. Siya mismo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. He died. He died. At anong sabi ng Galatians 2:20? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but it is Christ. Yan. Tingnan natin yung Galatians 2:20. Tingnan mo. The life now I live. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, Jesus, who loved me and gave Himself for me. Who loved me and gave Himself for me. Nakikinig pa mo ba tayo? Paano tayo minahal ni Kristo? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Nakalulungkot kapag merong dating dumadalo at hindi na dumadalo. Huwag kang papayag na hindi siya mapalo up. Lalo na nasa ilalim mo siya o kilala mo siya. Dapat gumagalaw at kumikilos ka. Iwanan mo ang mga apo mo at iwanan mo ang washing machine ng anak mo. Magpalo ka.
Sayang ang edad mo. Sayang ang experience mo. Sayang ang dami mong natutunan at ang dami mong nalaman. Ibigay mo na lang yan washing machine sa labandera ng anak mo. At ikaw ay humayo at magtigtas ka ng halaga. Tama ba ako, Mr. Jody? Tama. You said it. Well done. You have said it well done. Sayang. Ang dami mong alam. Ang dami mong natutunan, ang dami mong experience. Tinotolerate mo ang mga anak mo na mga anak ng mga anak at ikaw mag-alaga ng mga apo nila, ng mga anak nila. At nandiyan ka sa washing machine ng anak mo at inaagawan mo pa yung labandera niya sa konting halaga. Bakit hindi ka humayo at maghanap na mag-evangelist niya? Sayang ang natutunan mo. Huwag kang mag-aalis sa akin, huwag kayong mag-aalis sa akin. Nagpastor po ako nang hindi magaling mag-English. Until na, kita-kita niyo naman, hindi ako magaling mag-English. Nagpastor po ako nang walang alam. Basta alam ko lang, nakakailangan sila ng magpapastor. Alam, nag-volunteer ako. Nagsimula akong gitarista. Walang nagigitara. Sabi ko, walang pa tayo ng gitarista. Bigyan niyo po ako ng mga lyrics ng mga chords. Magkaaralan ko po yan. Mag-volunteer po akong gitarista. Kasi yung mga ginigitara ko noon yung kailangan hanapon. Nakisalayaw, Jebros. Nakisalayaw, Jebros. Yun ang mga ginigitara ko noon ng panahon. Nag-volunteer ako. Sabi ko, pahingi naman po ng mga chords, pahingi naman ng mga lyrics. Pagka-aralan ko po yan, magigitara po ako. Sa pinag-aralan ko yung anak sa Panginoon. Huwag po kayong mag-aalis sa akin. Minsan sayang yung ating natutunan, yung ating napag-aralan. Sayang yung ating karanasan. Kasi binabalanga mo lang ang sarili mo rin. Ba't di ka lumabas? At ipanaw mo sila, mangarap niya, evangelist mo sila rin. Ito pakinggan mo ninyo. Huwag mong intindihin ang pangangailangan ng pamilya mo. Susuportahan ng Diyos ang pamilya mo. I've been in the full-time ministry since 1988. 1988, full-time ako. Pinapangako ko ito, 2012 na. Ilang years na ako? 26? 26 na ba? Isipin mo. Ilang 88? 24? 24. 24 years na full-time, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Inaawat ko nga yung anak ko eh. Totoo lang, sila mag-aalit sa akin, hindi naman sila kinikismis, inaawat ko na nga sila eh. Anak, huwag ka naman yan puro sa iPhone mo. Huwag ka naman sa tablet mo, sa PSP mo, sa computer, sa ganyan-ganyan. iPhone na nga yung hawak niya, gusto pa niya yung BlackBerry ko. Benta na lang natin ito yung offering natin. Binibenta ko nga pinagpahit, ayaw naman mo rin yung cellphone ko. Ano klase ba naman niya bumibili ng ganyan? Nakikinig po ba tayo? Ano pong ibig kong tukuyin? Ang Diyos natin ay buhay. Amen? Nagkakapaho ba rito? Imbes na mag-isip ka na mag-isip sa marami mong pangangailangan sa buhay na ito, pakinggan po ninyo ito, yung prophecy kung aalis kayo sa squatter, aalisin po talaga kayo ng Diyos dyan. Wala kayong gagawin. Hindi yung mag-isip kayo na marami pangangailangan sa buhay. Ng pera, waray upay, waray gat, waray bugas, waray sudan, waray-waray. Hindi kayo mag-isip ng ganyan. Ang gawin niyo, maglingkod kayo ng maglingkod, magligtas kayo ng magligtas ng maraming kaalawa at matutuwa sa inyo ang Panginoon. Nataling kayo ng Diyos sa mainam na kalagayan. Paano mo alam? Galing po ako ng squatter area. Doon po ako galing sa squatter area. 24 hours ng taklak, walang tigil ng inuman, droga, lahat ng uri ng kasalanan, nandun talaga sa squatter area na pinanggalingan ko. Doon ako galing eh. Kaya alam ko ang buhay sa squatter area, doon ako galing eh. Pero hindi ako nanatili sa squatter area, amen? Dahil ang mga tunay na Kristiyano, ang mga tunay na Kristiyano ay hindi pang squatter.
para sila sa kaginhawaan at kaligayahan sa ganun. Alisin kayo ng Diyos dyan. Maniwala kayo sa akin. Lalo na ngayon, malapit na siyang dumating. Pakinig kayo paigi sa akin, ipapatikim niya sa atin ang maraming masasarap na bagat, masasarap na buhay. Nakikinig mo ba tayo? Ipapatikim niya lahat sa atin yan sa ayaw mo sa gusto. Ipaparanas niya lahat sa atin yan. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, huwag mo ipag-alalayan. Ang gawin mo, maglingkod ka ng maglingkod sa Panginoon. At sa paglilingkod mo sa Diyos, sa pagliligtas mo ng maraming kaalaman, hindi ka mababayaan ng Diyos. Kailan mo itong maigi? Madali ka lang naman paliparin ng Diyos, punta na ibang bansa eh. Pero inaalong ng Diyos na idili ka muna. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ng Diyos bago ka umalis, malalim ka sa Panginoon. Na-train ka, na-equip ka. Saglit lang yan. Amen po ba? Kaya si Kristo po ay nagnasa ng ating kaligtasan. Siya po ay nanalangin para sa ating kaligtasan at umaksyon siya. Namatay talaga siya. Gusto mong maligtas ang maraming tao, gusto mong maligtas ang maraming kaluluwa, umaksyon ka, umilos ka. Alam mo, nung nag-aaral ako sa Bible School, kumukuha ako ng Bachelor of Theology, yung classmate ko, pumunta sa isang hotel. Ito ang sabi niya sa loob ng hotel, sumigaw siya, sunog! Sa labi ng hotel. Tingin sa kanya yung mga tao, nasaan ang sunog? Sa impyerno! Sabi niya, this is a true story. Sa impyerno, may sunog! At ang sunog doon, araw at gabi, walang kapahingahan. At ang sino ng mga kaluluwang nagpatuloy sa pagkakasala at hindi tinanggap si Christ bilang Lord at Savior ng kanilang mga buhay, ng kanilang mga buhay, susunugin sa impyerno. Isipin mo sa labi ng hotel, sumigaw ng sunog, titingnan mo siya para siyang sugatsin po ang buwan. Kung inabot mo si Tatay Abel, patay na si Tatay Abel eh. Si Tatay Abel, nung buhay pa siya, naglalakad yan sa kani. Meron niyang malaking signboard kabilaan. Nakalagay dito, you must be born again. Sa likuran niya. Sa likuran, repent! Tapos may dalang turotot yan. Tutututut! Kung bakit siya natuturotot para mapatingin sa kanya yung mga tao. Si Tatay Abel. Nag-aano siya, magdaluyo, kasi anuwan niya ito, nagkakamali. Lakad ng lakad yan nung nabubuhay pa siya. Tututut! Ditignan sa kanya mga tao, nakalagay dito, you must be born again. At tingin sa kanya ng maraming tao, sira ulo siya. Pero ang pangay niya, iligtas ng mga tao. Yun ang way niya sa pagliligtas ng kaluluwa. Kung talagang gusto mo maligtas ang maraming kaluluwa, dapat umaaksyon ka. Kumikilos at gumagalaw ka. Humahayong at nagliligtas ka ng mga kaluluwa. Kaya itong darating nating camp, kung tayo mawawala, dumalo tayo, magpatry tayo. Amen po ba? Huwag na huna na natin tingnan yung magandang munang lugar. Kasi kung gusto mo mang kumuha ng magandang lugar, hindi kinakaya ng iba masyado mahal. Ito nga lang, iba hindi kaya pa. Kukuha pa tayo ng mas magandang lugar, pero next year, promise, kukuha tayo ng mas magandang lugar. Kaya pagkatapos ng camp na ito, mag-ipon na kaagad kayo. Kahit na malayo, pero mas magandang lugar, gagawin natin. Pero sa ngayon, kukuha tayo ng magandang lugar eh, masyadong mahaba ang travel time natin, at masyadong malaki ang bayaran doon. Ang higit naman pinakamahalaga ang presensya ng Diyos at matuto tayo. Amen? After ng camp natin, maraming nag-init doon, maraming nag-alab, maraming nag-apoy doon. Sister Ella, isa na yan, after ng camp, nag-alab yun eh. Pagkatapos ng camp, dinonate niya yun, no? Dinonate niya yun, no? Kanya yan, dinasyon niya yan eh. After ng camp yan. Kaya sumama kayo after ng camp, yayaman kayo at magdodonate kayo ng marami. Amen? Amen? Huwag na kayong hindi sasama, huwag na kayong hindi papayag, huwag na kayong papayag na hindi kayo sasama. Sayang na sayang ito. Dahil na ang gagawin ng Diyos sa camp. One Lord, one Savior, one God, Jesus Christ. Para matrain tayo, ma-equip tayo ng malalim. Stop muna tayo sa maraming istorbo sa pag-aaral, trabaho, negosyo, etc. etc. At pupunta tayo ng camp, hindi para manligaw at magpaligaw. Pupunta tayo ng camp para mapuspos ng kapangyarihan ng Panginoon.
Ako'y lumalim, dalo ako ng dalo ng camp. Naalala ko, umaatin ako sa camp doon sa Bulacan. Sa Sagaray, alam ninyo. Ano mo, iniinom namin tubig doon. Hindi ako sanay. Nagdudumi talaga. Pero pinagtitiisan ko yun. Makadalo lang sa camp. Naalala ko nga, mayroong conference dyan sa may sa may Malaysian speaker, dyan sa may Balintawak. Yung ipaikot sa toll gate. Alam mo, niyaya ako ng isang pastor. Sabi sa akin, Pastor Ricky, attend tayo ng conference. Ang speaker sa yung Malaysia. Si Jonathan David. Sabi ko, wala kang pera, pastor. Hindi ka, makiulang tayo. Ang lakas na ng loob ng pastor na yun, wala kami pera. Punta kami. Hindi kami nagbayad, dahil po kami. Nakikinig pa po ba tayo? Amen po ba? Kaya pala ako pina-attend ng Lord sa gawain niyon ng speaker ay si Jonathan David ng Malaysia. Kasi ganito yan. Isang Sunday, dalawang Sunday, tatlong Sunday, apat na Sunday, pag hindi ako speaker dito, tatanungin ninyo ako, nasaan ang lingkod ng Diyos? Ito ang sagot. Malaysia. Malaysia. Hello? Yes, sinasabi ko na sa inyo. Hindi po ako nagbibiro sa inyo. Paalis po kami ng aming pamilya. We will be in LA. We will be in San Francisco. Very, very soon. Sino yung nag-iimbita sa iyo sa ngabamuhan ng pera? Paano? Pahala ang Diyos dyan. God will provide. Pero aalis po muna kami. Kaya pag tinanong nila kami, tinanong niyo ako, saan ang lingkod ng Diyos? Malaysia. Amen po ba? Malaysia. Anong ginawa sa Malaysia o saan mang lugar siya nagpunta? Kasi Malaysia. Ano pa, dinagligtas ng kaluluwa? Hello? Ang sabi nga ni Dr. Morris Rulo, the heartbeat of God is so willing. So willing. Pagligtas ng kaluluwa. At alam mo ba, ngayong ligtas na tayo, sabi ng Romans 8:34, patuloy pa rin na si Kristo ay ipinapanalangin tayo. Romans 8:34. Yan o. Ano sabi sa Romans 8:34? Who is He that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Hanggang ngayon, nananalangin siya para sa atin. Maaring masabi mo, lingkod ng Diyos, gagaling ba ako? Opo, nananalangin si Jesus para sa iyo. Lingkod ng Diyos, masasagot ba yung mga prayer request mo? Opo, dahil nananalangin din si Jesus para sa iyo. Babagsak ba ako sa pagkakasala o magpupol ba ako? Hindi. Lalago ba ako? Oo. Dahil si Jesus ay nananalangin para sa atin. Hindi po ba? At bago ang magwakas, balikan natin yung Deuteronomy, yung 21 ba, yung latay, balikan natin yung Deuteronomy 25 pa yun. Tinan ninyo. Balikan natin. Dito na po ako magwawakas. Tinan ninyo ha. Ituloy natin, verse 2. Ayan. If the guilty man deserves to be beaten, the judge shall make him lie down and have him flogged in his presence with the number of lashes his crime deserves. Nakikinig po ba tayo? Puntahan natin yung Isaiah 53, 4 and 5. Isaiah 53, 4 and 5. Pakinggan ninyo. Surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. Verse 5, ito yung verse 5. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Pakisabi, by His wounds. By His wounds we are healed. Sa lahat po ng mga nakikinig at manood, mga nanonood, sa lahat ng mga nandito, meron ka bang kasalanan? Hindi ka dapat manatili riyan kasi bayad na yan. Puntahan natin yung 1 Peter 2:24. Parehas din ang sinasabi. 1 Peter 2:24. He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness.
Bayad na rin yung ating kasalanan, kaya hindi na tayo dapat manatili pa sa kasalanan. At ang sabi rito, by His wounds, you have been healed. Hindi na tayo dapat manatili pa sa kasalanan. At kung tayo ay may mga sakit, nakikinig pa ba tayo? Hindi tayo dapat manatili na may sakit. Kasi binayaran na yan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung minsan ang mga Kristiyano ay nananatiling may sakit, sila rin ang may kasalanan. Sapagat kulang sila ng pananampalataya sa Diyos. Maniwala ka na ang Diyos ay nagpapatawad at nagbabago ng buhay. At maniwala ka na ang Diyos ay nagpapagaling. Meron isang babae na meron siyang bukol dito. True story ito. Meron siyang bukol dito, cyst, sa kanyang kamay. Tuwing magbabae niya sa jeep, nakikita niya yung bukol niya. At tuwing makikita niya yung bukol niya, sinasabi niya, magaling ka na. This is a true story. Tuwing kasakay siya ng jeep, magbabayad siya, Mama, ito bayad ko, makikita niya yung bukol niya. Kasabihin siya, magaling ka na. At isang araw muli, nagbayad siya ng pamasahe sa jeep. Nakita niya, wala na ang bukol niya. Nakikinig pa ba tayo? Sapagat in-honor ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Dapat ganyan ka rin. Sabihin mo, isang araw hindi na ako ina-dialysis. Si Satan na ang ina-dialysis. Sabihin mo yun. Isang araw wala na akong diabetes, wala na akong high blood, wala na akong hypertension. Sabihin mo yun. Huwag kang manampalataya ka. Dahil ang karamdaman, ibibilangguan. Ikukulong ka sa loob ng tahanan. Ikukulong ka sa loob ng ospital. Ihiga ka sa kama, ihiga ka sa banig ng karamdaman. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, pakinggan itong mahilig. Lord, hindi naman mangyayari sa akin yun, no? Kesa mamatay ako ng sakit, mas mabuti pa mamatay na lang akong martir. Na yung namatay dahil sa paglilingkod kay Kristo. Amen? Naalala ko po yung kapatid natin, hindi ko nababanggitin pa yung pangalan niya. Ito po ang sabi niya. Siya po ay nagpa-check up. Meron siyang ulcer. Ulcer kasi ulcer. Ang daming nireseta sa kanya. Hindi niya binili. Hindi binili. Ito ang sabi niya. Panginoon, nagpipray po ako ng may sakit. Tapos ako may sakit. Sabi niya. Anong glory ang makukuha ko rito? Hindi niya binili yung mga gamot. In-honor ng Lord, kinagaling siya ng Panginoon. Amen! At ang sabi ng 1 Peter 2:24, bakit ka pa nabubuhay sa kasalanan? Hindi mo ba alam na binayaran na yan ni Christ nang siya ay binitin sa punong kahoy, sa puno nang namatay sa krus ng Kalbaryo? Para huwag na tayo mabuhay sa kasalanan at mabuhay na sa katwiran. Hindi mo ba alam na sa mga natay niya magaling ka na? Listen very carefully. Perfect body ang body ni Christ. Perfect yun. Pero ang perfect body ni Christ ay nagkaroon ng 200 wounds or 195 wounds. Upang sa ganun, tayo mga may karamdaman na ibabalik na. Amen? Nakikinig po ba tayo? Kaya nga ang ginagawa ko sa mga kapatid bago mag-crusade o bago mag-anniversaries, inuuna natin ipag-pray yung mga leaders kasi baka pagdating ng crusades at anniversaries, mag-altar ko lang kayo pa ang mauna ron. Kagaya ngayon, pinapasikaso ko kila Pastor Michael ang isang palakiang crusade sa Gimba. Totoo po yun. Pinapakasa ko ngayon ang isang palakiang crusade sa Gimba. Sabi ko, sa bayan tayo, ikasa. Kasi naggaling na ako ron eh. Dalawang gabing crusade sa Darbacan. Pero sabi ko, ikasa sa bayan mismo ng Gimba. At iikutin natin yung mga barrio, yung mga bayan-bayan, gusto ko sentro. Hanggang sa ibang bansa, magagandak tayo ng crusade, signs, wonders, and miracles. Alam mo, ang daming crusades ang sinagawa ko eh. Nakakita na ako ng bulag na nakakita. Na naipagparin mo. Nakakita na ako ng binging nakarinig. Pilay na nakalakad. Isa lang talaga hindi ko nakita. Pipin na kapsalita, hindi ko pa nakita yun. Pero sinasabi kong bulag na nakakita, binging nakarinig, pilay na nakalakad, nakita ko na yan eh. Nakakita na ako ng butas na naayos ang puso niya. Nakita ko na yan.
Nakakita na ako ng mga may bukol na lumubog, nakita ko na yan eh. Isa lang talaga, ang hindi ko pa nakikita, pipi na makapasalita, yun na hindi ko pa, yun ang himalang hindi ko pa nagagawa. Amen po ba? Para saan ang salapi? Saan mo gagamitin ang salapi? Para itago mo? Hindi. Ang salapi ay gagamitin natin to evangelize the nations of the world. Para saan ang pag-ikot natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa ibang bansa? Ano gagawin namin sa California? Ano gagawin namin sa San Francisco, sa Amerika? To evangelize the Americans. Nakikinig po ba tayo? Sino mag-provide ng pamasahe namin? God will provide. Eh, nung pumunta kami ng Hong Kong, ang ganyang kapal ng Hong Kong dollar sa amin, no? Totoo, as in, ganyan kapal. Eh, hindi nga namin nagasta, pagbalik namin, ganda ni Kuli sa church. Amen po ba? Kaya isang may mga Sunday, may mga Friday na wala ako rito, wala kami, at tinanong nyo kami, nasaan sila? Sabi nyo po, Malaysia. Amen po ba po, Malaysia? Amen. Dahil lahat na ito ngayon. Yung mo lang mga tumingin. Let your glory fill this place. Let your presence fill my heart. Let its vessel all around to you. The sacrifice of praise. Let your glory fill this place. Let your glory fill this place. Let your presence fill my heart. Let your presence fill my heart. Let its vessel over up to you. The sacrifice of praise, the sacrifice of praise. Hey, 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 for you alone are holy. Yes, God alone. You alone are holy. Oh, God alone. You deserve my Jesus, you alone. My Jesus, you alone. You alone are holy. You alone. You alone are worthy. Oh, you alone. You deserve the glory. My Jesus, you alone. My Jesus, you alone. Bakit pa tayo manatili sa bisyot kasalanan? Ibinayaran ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Bakit pa tayo mananatili sa sakit karamdaman? Ibinayaran ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Bakit pa tayo mananatili sa kahirapan? Ibinayaran ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Siya na mayaman ay naging mahirap. Para tayo ay managana at yumaman. Sa araw at oras na ito, humingi ka ng tawad sa Diyos at hingiin ng pagbabagong buhay. Humingi ka ng kagalingan sa Panginoon at himala. Humingi ka ng kasaganaan sa Panginoon. Itulog mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Sapagat ang Diyos ay tumutugon higit pa sa ating mga inaasahan. At totoo lang, ako'y naging excited ng mga nakalipas sa panahon. Lalo ako nagiging excited ngayon. Sapagat mas dakilang bagay gagawin natin sa paningin ng ating Panginoon sa mga panahon ito. For we are in the last days. At kung paanong si Jesucristo ay nanalangin para sa kaligtasan ng marami, nagnasa para sa kaligtasan ng marami, at umaksyon na matay sa Kalbaryo para sa kaligtasan ng marami. At hanggang ngayon, ang mga ligtas na ipinapanalangin niya na huwag nang bumalik pa sa pagkakasalan, huwag nang mag-backslide. Ikaw rin, kapatid. Anong hinihintay mo? Pag inuubos mo ang oras mo sa PSP, sa Dota, sa Tetris,
Sa iPhone, sa sim-simi na yan, ba't inuubos ang oras mo dyan? Inuubos mo ang oras sa mga history ng Korea, etc., etc. Why don't you go out and evangelize? Know the Bible, learn the Bible, and preach the word of the Lord. Preach the word of God. Lalo na yung mga matatagal na, sinasayang ninyo ang oras ninyo. Maaring ma-open ka sa akin na nasabihin mo, sino bang nag-kiss sa lingkod ng Diyos na sinasabi mo, nandun ako sa washing machine ng anak mo. Ay, totoo naman. Sa konting halaga, aagawan mo pa ng pagkakitaan ng kapatid na iyo. Why don't you go out and evangelize and preach God's word? Nasa oras na ito, sabihin bago ka lang, hindi ka magaling, hindi ka marunong, wala kang pinag-aralan, wala kang minapos. Tinatawag ka ng Diyos para mangaral. Tinatawag ka ng Diyos para mag-evangelist, para mag-share, para itayo ang gawain ni Kristo. Saan ka man pupunta. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Ikaw. Wala nang iba pa. Ialay mo ang buhay mo sa Kanya. Kung paano si Kristo Jesus, ang sabi niya, alam mo, Pedro, kayang-kayang tumawag ng angels para ako'y magtanggol pero hindi ko ginawa. Alang-alang sa kaligtasan ng buong mundo ito. Sana ganun ka rin. Huwag mo ipagkait ang sarili mo. I-offer mo sa Diyos. I-share mo ang pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Taas po natin dalawang kamay patungan ng langit. Sabihin natin, Jesus, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Malaki man o maliit, hayag man at tago, sinadya man o hindi sinasadya. Lahat po, O Diyos, na hindi tama sa buhay ko, tinutubid ko na ngayon. Tulungan niyo po akong makaalis dito sa pagkasaganan sarili ko, hindi ko po kaya. Sa oras din pong ito, Panginoon, tinatanggap ko po ang kapatawaran, ang bagong buhay at ang buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. Tinatanggap ko rin ang kagalingan ng himala. Tinatanggap ko rin ang kasagutan ng aking mga panalangin. Tinatanggap ko rin ang kasaganaan, Panginoon. At sa oras din pong ito, dakilang Ama, lahat po, O Diyos, ng mga magagandang pangarap ko sa buhay ay dininig mo na pong lahat. Sige, patuloy niyo pong kausapin ng Panginoon. And thank God for your salvation. Thank God for your healing and miracle. Thank God for your success and victory and promotions. Huwag mong tingnan ang kalagayan mo ngayon. Ang tingnan mo ang kayang gawin sa iyo ng Diyos. Huwag mong tingnan ang kalagayan mo ngayon, ang kahinaan mo ngayon, ang kakulangan mo ngayon, ang kawalan mo ng pinag-aralan tinapos. Ikaw ang gagamitin ng Lord mightily, effectively in this time. Ikaw ang magliligtas ng maraming kaluluwa. Ikaw ang mag-pray sa maraming tao. Ikaw ang magpapastor at magpapastor sa kanila. Pangungunahan mo ang iyong sambahayan. Pangungunahan mo ang mga kasama mo sa trabaho, kasama mo sa negosyo, kasama mo sa ibang bansa. Maging ang mga tao sa ibang bansa, isi-share mo ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. Sapagat naghihintay sila kay Kristo. Si Kristo lamang ang katugunan. Si Kristo lamang. Yes. Ang katugunan. Si Kristo lamang ang kailangan. Si Kristo lamang ang kailangan. Tagapagligtas ang manggagamot. Hallelujah. Tagapagligtas at manggagamot at manggagamot. Oh, hallelujah, siya lamang. Kaya lahat ng nandito nakikinig at nanonood, magpasalamat ka sa patawaran ng iyong kasalanan. Magpasalamat ka sa bago mong buhay. Magpasalamat ka sa agalingan. Magpasalamat ka sa himala, sa pagkapala ka sa kanaan, tagumpay, promosyon, kasagutan ng iyong panalangin. Dininig ka na ng Panginoon. Hallelujah! At hindi lang iyon.
I-offer mo ng patuloy ang buhay mo sa Panginoon. Gagamitin ka niya para makapagdala ng kaluluwa sa kanyang paanan. Ang sinasabi ko'y gagamitin ka niya para makapagdala ng kaluluwa sa kanyang paanan. Sa paanan ng Diyos. Hindi mo iserve mo kanilang kaligtasan, ipapanalangin mo kanilang kaligtasan. At ikaw ay action, i-offer mo ang buhay mo sa kanila. At pag sila iligtas na, kinakailangan nila ng pastor at pastora, alagahan mo sila. I-offer mo ang buhay mo sa kanila. Oh, hallelujah siya lamang. For the very last time. Si Kristo lamang ang matugunan ang tayo. Si Kristo lamang ang kailangan. Si Kristo lamang ang kailangan. Tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah siya lamang. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, lahat ng dito, magpasalamat ka na sa Panginoon sa kapatawaran ng iyong kasalanan, sa iyong magbabagong buhay. Magpasalamat ka na sa Diyos sa kanyang kagaling at ibinibigay sa iyong pala. Magaling ka na. Magpasalamat ka sa Diyos, sinugunan ng Diyos ang iyong mga panalangin. Almost 2,000 years ago, Christ died on the cross of the Calvary. He paid for the punishment of our sins. He paid all our sicknesses and diseases. Pinagaling niya na tayo by His wounds. We are healed. Maniwala nga, sinagot na ng Diyos ang iyong panalangin. Huwag kang magduda. At huwag kang manghihil at manlalamig sa Panginoon. I-offer mo ng patuloy ang buhay mo sa Kanya. Tumakbang ka sa pananampalataya. Bumalik ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Pag munting na ikaw ay na-stroke dati, tapos na yan eh. Tumakbang ka na may pananampalataya. Makita mong lalakad ka na. Huwag kang magkulong niya sa loob ng kwarto ninyo. Sumama ka sa camp. I-offer mo muna ang buhay mo sa Panginoon. Huwag kang magkulong dyan. Minsan may mga dumarating talaga problema. Pagsubok laban ng buhay, hindi mo na iwasan eh. Pero kung ilulublog mo sarili mo dyan, walang mangyayari. Get out of your bed of sicknesses. Get out of your bad experiences. And share God's word to others. Share God's love to others. Balikan mo ang tawag mo, balikan mo ang calling mo. Ganyan mo pinapagawa ng Panginoon. Pagligtas ka ng maraming kaluluwa. At lahat ng mga natututunan mo dito, i-share mo sa maraming tao. Pagkatumulat sa maraming, nanghina na ang pandamig. At kinaalyo na ang puso. Kitang-kita mo naman sila mga kinaalyo na ang puso. Wala nang hangganan dumano. Pag hindi tutugtog, hindi nakikinig. Pagaran mo ang mga babae at mga lalaki na umiinit para sa Panginoon. May problema rin kasi ang mga leaders kung bakit ganyan na nasa ilalim nila. Ganyan din kasi pamalakad nila sa kanilang anak. Ganyan din na pamalakad nila sa kanilang nasa ilalim. Pare-pareho na sila. It's time for God to raise up strong leaders that will change the world for Jesus. Taas mo natin natin dalawang kamay patungo sa kalangitan. Father God, ini-offer lang po namin ang aming buhay sa iyo. Gamitin mo ito pagpagligtas sa maraming kaalaman. Ini-offer lamang po namin, Panginoon, ang iglesia ito sa iyong harapan. Gamitin niyo ito at makapagligtas sa maraming kaalaman. Lord, ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming pinagkikitaan, ini-offer po namin sa inyo ito. Pagpalain ito, pasagunain at palaguin ito. Mula sa kita nito, gagamitin namin to evangelize the Philippine Islands and to evangelize the nations of the world.
Bigay niyo ng patuloy sa amin ang inyong kapangyarihan. And we will preach your word with signs, wonders, and miracles in the last breath of our life. At Lord, bago kami maghiwa-hiwalay, Panginoon, hayaan niyo ang kapangyarihan niyo sumama sa amin sa oras na ito. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, at higit sa lahat, Panginoon, ang tapang at ang lakas, Panginoon. Hallelujah. Lakas, Panginoon, hindi lamang ng katawan, higit sa lahat ng lakas ng Espiritu. Maraming po salamat, dakilang Ama, at i-multiply niyo po ang aming mga pagkakaloob. Lahat ng mga nagbibigay, magbigay sa patuloy. Yung di nagbibigay, magbigay muli, Panginoon. Yung mga nangihinat ng dalang sa pagbibigay, tipuin niyo sila at magbigay muli. At Lord, tumawag ka pa na marami pang magbibigay, Ama. At since, Lord, ang iglesia ito ay hindi naman nakatingin sa mga taong magbibigay, nakatingin sa iyo ito. Lord, i-multiply niyo po ang aming blessings. At tatawag ka pa po ng marami pang magbibigay sa iglesia. Salamat po Diyos ng marami sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at ang bawat sa iyong pagsabi. Amen.